sa song titled Natagpuan. Saan mo kita yung natagpuan? O kung saan mo kita na nakita ng Sanggito? Sa ina sa mga pinag-importante na event natin sa life natin. Kung yan ang pinaka-important, no? Sang time or something na nabago natin si Jesus. Sa sininaga, sa eskwela, where do we invest our time? Ano na doon siya intindihan, no? When we talk about time, because every day we use time. Nagamit kita oras. And some of us, meron na sa schedule of time sa mga bagay-bagay mo. Though, umaga ang routine sa life natin ang mutaringan. Pero, ang ato na pala sa mga where do we invest our time? Diin tagi na hatag, diin tagi na ginagamit ang oras na may harap kita. Dapat di ka madam kita wasted time. Damo ito. Pero sa sila aga, gusto ang gusto ko na itundok sa ato. Kung wala na kita sa wasted time, how do we invest or how do we use our time wisely? Na dapat maalaman natin magaling sa paggamit sa ating mga oras. So, ang ating text na makita in Ephesians chapter 5, verse 15 down to verse 17. Ako lang din makabasa ko, sundan natin sa inyong mga pagpapakit. Ako sa inyong mga pagpapakit. It says, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Maglakad ka kuno na hindi kulang ang imong ihibalo, kung hindi buang-buang, kundi maglakad ka na maalam o kung may nalamon. In verse 16, redeeming the time because the days are evil. Kalitan mo kuno o kung baklon mo ang anak ang oras, kay ang inadlaw malakot o kung malakot ron. In verse 17, therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Understand what the will of the Lord is. So, gabay pa ang Ginoo, mag-bless ang kanyang pulong as we ponder and as we talk about where do we invest our time. Let us pray first. Ginoo, salamat din sa mga favor sa amin that we will open our Bible and we will study and we will gusto mo na ituloy sa amin. In this name of word today, please open our hearts. So open our hearts. Kaya we will some patience and we will as we talk about this message. In Jesus' name, so isa ini guro sa mga importante nga bagay in all aspect. Kasi naman na estado sa mga pagpamabuhin. Okay? Nagatrabaho ka man, negosyante ka man, nagatanaw ka man, or di ka man nakagdo around the world, tinanglan mo na maging wise, how do you use or how do we invest our time? Kinangatan na siya kinangatan na siya iunan para na yung chilianan mo. Now, listen to this. Sa aton nga, okay, YOLO. For the first part sa aton nga naman, sa aton na screen, YOLO. In a spirit
rely on the team na kailangan kita, where do we invest our time? Ang word nga YOLO, kapag ang akro nga YOLO, it says, you only live once. Kaisa lang ako, kita, nagkakabuhin. We are not like cat. Ang panila ko ang puti, ako ng korek, may siyam ka mabuhin. Di na nila nagsuwakan ng illustration o kung ano na sa everyday nga, battery. Kaya ang puti, nasunod sa buhok, sa number 9. No? Ang una nga nila, nga ang puti, may aras siyam ka mabuhin. Pero unang puti, matapakan sa salagyan. Kasama lang ang kabuhin man sa puti. So, Drea, no? Ari po, yes, tapo isang tao. We are YOLO. No? You only live once. Kasama lang. Now, few days ago, so many of you, after we celebrate some death of Christ and the resurrections of Jesus, so many accidents na nagkatabog na grabe ang fatalities na nagkatabog. So, nagkagi, wala lang po mga may accident sa Tarlac, no? Sa mga way. Then, bilang ang death na smart. And isa ito sa mga nag-break sa heart ko kay napatay ng both parents na nabili ng 2 years old na bata. Very sad pa nun sa ilang family life. Pagdako ang bata, sa gilikanan. So, kagabi naman, while naskago sa ako naman ng Facebook, ang mga nilang blessing, no, kung na Facebook kita, kung nakita kita sa mga incidents sa kaangay, so na we could realize that life is YOLO. That my life is YOLO. Na magkakabuhin na rin ako sa isa na rin kakabuhin. Then after that, wala na. Tapos na. Then kagabi nakita pag ito, ano to, masasabi na ito mapart. Kita mo lang ang pagbulas mo pa na kasalakyan ng na daw 3 wheels lang na. Ano to, hindi sila nakabubo. Ito pilar, kapagilo mo ng mga kabataan. Sa ako kapag lang to, wala na mga kabuhin, mga bataan, yan ang iba na talaga. So ako na yung blessing sa aton. God has many chances sa aton at sa inyo to live sa kada adlaw na maupuno pa ng mga family. Okay? Makapalaan pa sa trabaho. And then, no, ma-enjoy pa yung mga life. But always remember that life is YOLO. You only live once. So, kung amo niya ang life natin, ang pamakot, where do we invest our time? Diinta, ginahatag, kag ginagamit ang aton nga mga oras. Next slide. It's true that we only live once. However, what does this imply? Ano ni wala ang pinaano yan? Kung ang kabuhay natin isa lang, ano niya ang pinatudlo? So, ang Bible, nagahambal kita lahat, kaglaro kinahambal kita lahat, because we only live once, we must invest our one and only life meaningfully. Kagamone ang kinahambal ni Apostle Paul. Sila niya, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Sa imo mo na pagkabuhi, sa imo mo na pagkabuhi, kapag sa imo kapag palakakot bilang Kristohanon, hindi ka na punong maginawi na hindi mayan, kan hindi matanong, kundi maglakat ikaw na mainalamon, matanong, kaya mo na ang makahatag sa pagdayo sa ating
5, verse 15 down to verse 17, that we must invest our one and only life meaningfully. Buot pa sa dinon, kung atong diri ginahimo ang inyong ginahambal, nga kita nagalakad na maalamon, kita nagahimo, kita wala nagahimo sa mga malaot, buot pa sa dinon mo sa Ginoo. You are, or we are walking wisely in the sight of God. Hindi kita ipakitang tao. Okay? Kundi nagpapakita kita sa kung ano ang makapalipay sa aton nga Ginoo. Okay? Kundi kung ano ang ginahambal din sa pulong sa Ginoo ang muna ang aton. And then, sa next of slide today, time is our most precious commodity. Kung may harap ka sa isa sa mga precious o kung aminin sa life natin, ang oras din na may harap kita. After we wake up, before we sleep, okay, sa whole day, no, paano na siya ginagamit? It is more important than money. Do you believe this? Do you agree with this? Nga ang time, mas labaw pa, o kung mas maayo pa, kaysa kwarta. We can always make our more money. Okay? Makapakita kita sa dahil ng kwarta. But listen to this. But we only have a certain amount of time allotted in our lives. Kung isa din sa gusto ko na i-example sa inyo, may isa kami ka-member sa may Pimaras, nakapangasawa sa principal. Ang iyang wife, nagkuha sa principal exam, pasado. Tapos ang member namin niya, si Man, na may rango na siya, I think, do second engineer or first engineer sa bank. Now, ang natabo is this. After na nakapasa, ang iyang asawa sa principal's exam, hindi ko magaling, hindi ko magaling ng principal. Nagpa ka lang sa principal exam, pasado siya. But yung ano ang ilang plano? Nag-realize na kung ano ang thought, kung ano ang will, ano ang way sa Ginoo sa ila. First, na nakita nila, long distance relationship sa asawa yan, o sa bana yan, kasi ilang nga bata. Masakay na ang bata, layo sa ilang pamilya. Nakakatabo is this, ang bana, bata pa eh. Though, ahin ko sa iya mo, I think mga nag-request siguro. Ang muna ang advantage ko may scholar na sa company. Tapos, after mo, sila may rating anak. Nag-alam na bata. Saan nagpanahon siya last year, wala na sa nagbalik. Until now. So nakita kayo kami sa kami, siniguro, ano ang plano mo? Babalik ka sa kaya sa bago. Sila niya, Pastor, ma-for good na. Grabe. Wala ka man sa business. Wala ka man sa sinuptan na bahol. Ang ilang plano, ang ilang wife na nakapasa sa principal's exam, nagkanto sa US, kagsubong, nakakwa sa US. Ang ilang plano, nga ang husband, nga nagpuntat sa kay, nga mayroong una, kanang bata, ito sila mafurgon sa may US. Isa sa mga nakita nila, ang time na hindi malawawan sa kwarta. Kaya mo na ginambal. It is more important than money. Ambot lang pa mag-agree ka mo sa singa statement, pero ako papatigin ko nga ang kwarta makita na, pero ang oras na hindi lumahatag sa iyong mga panimala, ilibig na namin. Siguro sa una, hindi ko matimala si Tita Dorina, si Tita Michelle.
Samtang nalayo sila sa mga kabataan. Layo sila sa sarang-sarang. Yung nag-abot ang will ka ng way sa Ginoo, ang leading sa Ginoo sa ilang kamapuli, upod, doon ng mga kabataan, bugos na panimalay, ang pinakatawag kami ng plano sa Ginoo sa ilang kamapuli, nabugos na panimalay, nag-serve sa Ginoo. Amo na ka-powerful ang time na mahatag natin sa isip kapariyo natin. Bisan pa sa Bruno sa ito pagpapalala. So, may makita natin, kasi nga passage na binabasa ng bagulang, o kung binabasa ng bagulang, si Apostol Paul, magatutunan sa tatlo ng mga bagay. Okay? Tatlo ng mga bagay in regards to how do we invest wisely sa mga oras o kung sa mga tikon na may harap kita. And number one, hindi kita mabugay, we must treasure our time. Amen? I-treasure again ang every seconds, every minute, every hour na may arak kita. So, ang treasure, ang buong silingon, keep carefully a valuable or valued item. Ang muli ang word ng treasure. Both pasilingon, kung ang apat na sa tato na first point, we must treasure our time. Dapat na magaling halungan ang oras na may arak kita. Kaya kung natin yung panatawa, no? Kung natin i-summarize ang ating galingon, every day, dapat din lang kita galing sa wasted time. Mga useless na mga bagay na nag-aantas ng time. Kaya kung yung mga bagay, hindi man glorify, hindi man magnify sa akot na Ginoo. So today, let's treasure our time. Dugulawan yan. Ang basang gulbaton, time is gold. No? Time is gold. So, Apostle Paul, Apostle Paul told us to be very careful when it comes to invest our time because our time is our life. Ang oras, ang muna ganyan kabuhi natin. When we waste our time, we are wasting our life. Subok man. Tsak kung man ang harap ng balanon. Kung kita ko na nag-auyan sa aton na chimpo, sa aton na tiyon, nag-auyan makita sa aton nga, kabuhi. Ako na wala, there young people, no, ng oras naton, walang lagi nagamit sa intsak ko, siguraduhin, ginauyangan mo lang ang mga kabuhi. Anong po sa ikon sini? Imbes na ang kabuhi naton, maglawin, ginahimo natin na maglipon. Ako na ganin kung may vices ka mo, stop your vices now. Okay? Untapin na lang. Wala niyo kong iban sa inyo. Subong pala na daan. Ginapinsin din na sa pulong sa Ginoo sa aton na ang siling din, see them that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Okay? And verse 16, redeeming the time because the days are evil. Nga ayon na inadlaw subong, ang aton nga panahon, grabe na kalaot, napunuyangan ka pang aton nga tsimpo. Mula gani, I'm so amazed and I appreciate kasi yung mga beautiful ladies na nagkakanta dali sa akong na stage. Kung wala sila para sa aton, word aton na panimbawan. Lain ko may kwan. Lain din. Tinako nila mga ladies na mga young people, yung mga juniors, sila di every Sunday, nakakanto, no? Sila magkakanta sa Ginoo on that day, on that Sunday. Para sa Ginoo. So, kung mo sila yun, ginagamit nila wisely ang ilang oras. Nasa tiyon sa
magsimba sa Ginoo, sa tiyon nga mag-practice ang bahalang mapara sa Ginoo, they use their time wisely. And praise God for that life na may anak sila. And hoping and praying sa aton man, ang life natin na hindi natin pagamitin ng oras natin. Dukaangay na gitman kita na nag-uyang sa kabuhi natin. Dukaangay naman ginapalibot ang kabuhi natin because some of us, no, dito kita sa influence ng ating mga friends. On the next slide. Therefore, we must be very wise. Dapat angin maalaman kita sa ato na pag-invest sa ato na time. We must treasure our time as a valuable commodity. Every day is so precious. Kada adlaw, kapilit niya, we must be very careful how we invest it. Halungan tagid. Nabigyan ko mo ba ka sa schedule of time no? Kung gusto ko, 5 a.m. Wake up time. Alarm ka na. And after you wake up, no? 5, wake up ka to 6. Time for God. Okay? Devotion, meditation, prayer time. 6 to 7. Ginamot na ba? Ginamasunod na ba yung schedule of time? 6 to 7. Personal yung mga necessities. Okay? Maligo ka. Kung katrabaho ko pala, kung wala ka na katrabaho, ano ba nang inumin mo? And 7 to 8, mamahaw ka, malimos ka sa mga bataan mo. Gina-schedule mo yung mga time. Kapag ko sa lingon, wala sa uyang mo na. Wala sa uyang mo namin nga, napatabok. So ako na kung nag-careful kita sa aton ng oras. Na kung kita nag-pressure sa aton ng oras. So makakamakita natin kung paano na mag-pressure sa oras sa kada simana. So ari, ito ano? Basta ako nagpaliyog, pwede read. If you want to understand how important water is, we can ask a student who fell in a class. Sino rin may night of? Sino rin ang below 74 yung people? May below 74 ka rin? Ikaw, MJ? Si MJ o, honest ka dyan. Si MJ, may under 75 na grade. Okay? Pero yung malang si MJ nakapasa. So, una pa, elementary, may puso bomba. Pero kayo wala na nag-graduate ikaw. So, elementary pa, anong pala sagot mo na sa isang matuloy ng pagtuon, may failure na isa, 2, 3. Anong pala sagot mo? Subuan ka, ano may hindi ka, hindi ka maano, may pagkakatama mo, hindi ka makaproceed sa next mong level, sa next mong day. Pakutan sila pala. Pakutan si MJ. Naman failure touch. Kahit wala ka gaswila, wala ka tuon, galingoy ka. Siguro ako na nagkatago. Ako sa una, may lang under of 75 man ko. Ginahilot-hilot naman para mang 75. No? Amo na ginamba nila pala. No? Pero, wasay lang tarpe ang ako niya. Grades. So, na mo na ang natabo. Kahit pinuyagan niya ang chief kuya sa iya ng pagtutuan. Oh, walang sabat yan. Ang second naman, masama ko already read. If we want to understand how important one man is, we can ask a mother to give birth to a baby. Ako tayo sa makaan. So, siyang kamulan, kung paano yan, ginatutigan ang baby nga sa taguangkan sa mga nanay ko na nag-aagin. Di ba every second, every minute, ginaanong rin, ginapresyon mo ginira. Ginawalang si may matabong kumalain sa baby, sa tiyan mo. Di ba? Sa pagkatay mo sa mga pulong,
magkakaso ka, hindi ka pwede naman masakit ka, kung masakit ka, no, i-antibiotic ka, hindi masarangan. Live good life. Ito darling. Ito darling sa una. Nagbalatihan siya, in-antibiotic. Grabe ang iyang amore. Pero ako na, sa pilang ako na, kung sa isa ka bulan, ako makapupunta ang nanay na nadadala sa bata, kung paano niya ginag-cherish, kung paano niya ginag-treasure ang baby, aaral sa iyang anuangkan. Next, if you want to understand how important 1 hour is, we can ask a businessman whose flight was delayed an hour. Ito naman sa mga negosyante, pagpuntahan nyo sa serving. May serving home na, punong tanay na mo sa serving home, may lugay na, may tawag sa wala, may tawag sa tuko, no? May kantuan siya kamunin. So dito ko sa Manila, dito ko notice. So dito apply sa businessman, dito tapos, kaparit-parit. Aga mo kapuntaw, bayan na niyang manimalay, makato siya ng appointments, makato siya ng business, matubang sa mga kliyente. Gina-treasure din. No? Gina-treasure din. Ano lang namin sa bibong? Sana sa mga ginasaluhan ng persona kaya pag-abot na siya ng balay. Children's time na rin. Isang kapoy, pero ang ay nahayang sa mga kapatid. So muna, kung ano na importante ang isang oras, mapupunta ang mga businessman. No? Ang businessman, businesswoman. Punta na sila. Kung mag-delete sila sa isang oras, o para sila, takbo na ng ano? Takbo na ng uyan. Takbo na ng uyan. And then the last kasama natin, if we want to understand how important 1 month is, we can ask a man who had a heart attack in a restaurant, hindi 1 month, 1 minute. We can ask a man who had a heart attack in a restaurant and a doctor happened to be sitting at the next table and his CPR saved his life. Napunta na pala sa mga incidents na nagtatabo sila. Naging CPR partner, nagbalik niya ang uwi. Importante ang sa doktor, ang isang minuto. Bisa pa mga doktor na aral sa ospital, na may aral sa mga pasyente ng critical. No? Grabe na ka sa ilang. Pero ang doktor namin na daw walang pake. No? Kaugtas ang pasyente. Kung hindi papatay ang pasyente sa balatian niya, mapatay sa ugtas. Kami, takwa ka pa sa profesyon na doktor, tapos hindi pagkagaan tayo ng mga pasyente. Hoping and praying sa ato, no? Kasi nga din naman uwas ang doktor, pagka-doktor. Hoping and praying. Nagabay pa rin mga passion din is to save life sa tao. So grabe na mga illustrations. Halin sa isang tuig, sa isang kabulan, sa isang oras, sa isang minuto, kung paano kita nag-treasure ang oras may aral sila. Now, kung sa Ginoo, time is gold, time is precious, time is valuable, time is treasure. Tandaan natin na ang oras na ito, grabe ka, importante. Sorry no, wala na islanan ang Roman number 2. So second point na ito, we could see, we must invest our time in relationship. Okay, nga na-mention ko ini. Kaya naman sa may verse 16, redeeming the time because the days are evil. Ang namihan ko sa kagabi sa amon ng fellowship, sa mga katismo meeting, kaya isa sa mga testimonies, na-involve ko lang ako ng family. Nag-involve ko ako ng family to fellowship in our Savior. Because namin pagsabot na ang muni ang panimalay, ang aim sa panimalay na bukos ng panimalay, mag-serve sila sa Ginoo. So, invest your time in relationship
kung kulang kita oras sa ating pagpapalain, no? Ang ating mga kabataan, apat man sila luya. Ang tatay, ako ang haligi, ang nanay, ako ang nasulog ng mga balay. So, kung luya ang binikanan, ako niya nalay ko kami, kung luya ang binikanan, strong ang binikanan, magiging ng mga kabataan, hindi sila maging strong sa tanang aspekto sa kanilang pagpapatuloy. Parents, father and mother, you need to be strong in your household. Magmalimpon kayo. Hindi pwede naman pagluya kita din. Ang unang galing ang netasyon mo sa mga pamilya ng langit most of the time nakakita ko sa mga kabataan ko. Hindi ko perfect na father, no? Dami mo lapses, dami failure sa akong wife, sa akong mga bata. Pero I'm trying nga sa every seconds, every minute na paupo ko sila. Always ko nagkakasal sa akin mga bata. B is busy daddy. Brayden is busy daddy. Pwede ka lang si daddy. Anak ng bata mo, hindi mo pala ko sa ito mahal. I love you daddy. Na from the start pa lang sa ilang living, pinapapachigin sila pala, kung paano maghatag sa time, no? Para sa una. Now, mga kabataan, ang bulan subok, bulan isang araw ng mga nanay, kanina ko lang natutuman. This is the month of our mothers. Okay? So, siguro ito na lang o the last Sunday, kaya pala sila siya. O the last Sunday, no? Celebration kita sa ating mga nanay, no? The Mother's Month, or Mother's Sunday. So, ano yan? Take time, to give time sa imo na parents. Mamatik ako lang. As I said while ago, so word gayolo, you live once. You live once. Ikaw, parent, hatag ka man time sa inyong mga bata. And you children, hatag ka man time sa inyong mga parent. Because our days are evil. Grabe ka lang po. Pero huwag ka magtagaan oras sa mga bata. Magpapalayo na sa ma-rebuild din na. Ano na nang limuon niya. Ano na nang magasunod sa pinsarya. No? So mas maayo, no? Sa ginamag sa pulo sa Ginoo, sinangyari, living na tayo because the days are evil, no? In Hapadre, sa second point na ton, we must invest our time in relationships. So what opportunity, what was he talking about there? Ano ang opportunity yung minahambal ni Apostle Paul, no? Living the time because the days are evil. Was he talking about an opportunity to make money or an opportunity to become famous? Ako na pala ang gusto na ipalambot ni Apostle Paul sa aton para maka-gain sa money at maging sikat. Isa niya sa mga nakita ko, PKs o na Pastor Skin. Wala ko pala kung ano ang iyan na purpose ng life. But for me, and for us, mga pastors and believers na nakakilala sa ila, amon na overview. Makanta ka sa worldly song to gain money. Worldly song. Pastor Steve. Bata ka pastor. In chat to or in here. Ikaw ka na hindi ka servant sa Ginoo. Pati anong baka mo na nagkanta sila. Grabe ang mga balansyano na wala ang dito namin. Di ba? How much more
Na ara ka sa social media, ara ka sa community, ara ka sa mall, ara ka sa streets, then you sing worldly songs to impress other people and to gain money. Which is very wrong. Okay? Nagsubong, okay? Subong, grabe ka famous. As in, he is a singer, he is a vlogger, he is a businessman. Okay? Gingamit siya ng platform na mo sila. Dugin na nebra, dugin connect yan. Subong, very famous. Ako tama rin ko. Pwede, kung hindi ka famous in Sokmed, mga followers ka pala sa 100 million. I think 1.5 million. Tako na lang ang ginagawa mo ng Meta. Diba, Nay? Tako na lang. Ako nag-try ko, pero hindi wala ko nag-video sa posting ng anay. Pero ang muna dinayin ko yan. Ang nakita nyo ang atong na page nga sa ating sports ministry, ang Pawis App. Nakita nyo. So ang muna yan, ministry matter. Ang platform natin yan is to reach. To reach young people through sports. Ang muna natin ang platform nila. So may kita sa symposium against illegal drugs, may preaching of the gospel. Ito galing ko niya, pag-isang mga doktor talaga sa pagkaitri, kung may mga kailangan na doktor na pwede natin i-ask, no? Tapos sila sa mga society na mga awareness, no? Ito doon lang, na ministry. Gusto mo, nag-share kita sa gospel sa every barangay na mga tuwan natin. So, una, pitaya, nag-ayos kita sa social media na nag-promote kita sa Kristo na may anak kita. Hindi nga nakagain kita sa money primarily. Kag manginsikat kita. Wala ko maglalaging butang itsura ko sa sinaka-page. Pwede yan ang sinaka-page na duman ng akon. No? Iya man na sa Ginoo. Kung naging butang ko dito, ang nagkakaptoyos ka. David siya ko sa kay Pastor Managin, sabi niya, gano'n namin na ministry. Kaya nagpapilin ka sa relasyon sa ibang na mga barangay. Sabi niya, kung may araw na po sa pwede na mahimo, is to gain relationship to other barangays sa atong daily barangays. Para aton na pag-connect sa ilang adlaw, mag-share na sa gospel dito, ano man ang ministry natin, mahapos lang. Kanami lang, pwede, close mo na ang barangay captain, ang council, ang magmulong tira, na bisa hindi ko kilala, kahambang sila. Pastor, kahay sila. Ang sadya lang, kaya salaan pag mo, nagkapadalagan is me. Clarify mo, wala mo nagpapadalagan is nagpaliga lang mo. Ang magmanabi mo kung magdungan mo sa campaign o kung nagpira, masalaan yung manulit. Ito, ang iyong mga presence, arapin sa tanan ng mga schedules of games. But anyway, sa ginahambal sa pulong sa Ginoo, okay, redeem the time because the days wala tira na natutulog na mag-gain pa more money at maging famous kita. Okay? He's talking about an opportunity to make eternal differences. Amor i-agalilya. Sa pag-redeem natin sa ating na time, gusto ba ito i-promote na itutulog niya Apostle Paul ang kinalain sa tawag eternal. Nasa pila ka adlaw ang mga bagay na may ara kita sa kalibutan, madula ini kung mabayaan natin kag ang atong bigyan ng treasure dito sa lahat. Why? It is because the days are evil. Tungod nga ang kalawot, dapat yun natin, i-twist natin in eternal differences. Ay tungod sa tugin man.
nag-worse subong nag-worse. So, it is because the days are evil. And many people in this world do not know Jesus and they live in sin. Nakapong pa sa mga tao na nagkakilala kay Kristo Jesus kapag nagkakagulit sila sa Inyo. This is why we must invest our time to build relationships with others and make eternal differences in their lives. Kaya, kamotong sa Ginoo, let's make eternal differences in their lives. Mahimong kita sa eternal na mga bagay na ilang naangkon sa ilang mga kamay. In some sense, our time is like money. Okay? We can invest our time for different things. Like that. There are 168 hours in each week. 168 ang oras natin. In average, we spend about 56 of those hours sleeping. Grabe no, sa isang semana, 56 lang. I think ano naman na pawag is 8 hours, sometimes 7 hours, sometimes 5 hours, no? Sometimes 4 hours. No? We spend about 24 of those hours in eating, okay? Sa pagkakaroon, and personal hygiene. We spend about 50 of those hours in working or traveling to work. Nagtatrabaho ka. Okay? That means there are only 35 hours a week of discretionary time left over. That is 5 hours per day. 5 ka-oras sa kada adlaw. Okay? Halin sa 35 hours a week. So, mamutod sa Ginoo, every hours ay araw kita is very, very important. Ako nagkakit mas maayon pa maurawan mo sa mga schedule of time. Actually, kami nagduwag na sa seminary mo, schedule of time, nga sa kada adlaw mo ni ang imong marutin at kaso lang sa imong pagbisok, sa imong mga mata, sa imong pagtalikod, sa imong atubang, arang dala ang influences, arang dala ang mag-catch up sa imong mga mata, then it turn naman nila na hindi ka makahimo sa imong mga bagay-bagay. So, sa bugay, kakalungod lang din sa Ginoo para mahimo natin. Tandaan natin na kailangan natin treasure oras na may araw. At kinangalanan natin may treasure na oras para sa ating pagmamahal. Don't use your time wisely. Use your time very wisely. Kung sa Ginoo, hoping and praying sa mga pagtuon natin sa mga passage, makakatakin sa takong reminder sa atin. Estudyante ka man, nag-working ka man, working ka man, nag-travel ka man, nakakasya ka man, use your time wisely. Let us pray. Ginoo, salamat dito sa nag-aagal. Salamat dito kung nagkakamarandong kami sa sinigalilanan. Ang nasibok ng Ginoo sa mga panahon subong na grabe ka busy ang kalibutan. Pagtungod, grabe ka busy, Ginoo. Isang Ginoo nga nabiktima sa niya, o hindi na maghatag sa time. Una na bes sa amon ng Diyos na nagluwas. O ikaduwa ka bes sa amon pagkalain. Nagsiganap ng mga bes sa Iglesia at itutulog mga Ginoo gabay pa sa ginhamas ng mga pulo na kami magpanaw, magpalakato, na may nalaman. Tagamon, kalitan ang oras na may araw. Kaya naamon na malang ko, grabe na nalaman. Ginoo, salamat din sa kanyaaga na nakahiwag kami sa kanya para panibahon, kaya kanyang ano sa mga pulo. Bless kami ka na.
Siningatan nyo na po sa akin na Lord's Supper.